Jeremias 17 Gs. Dahil ang tao, sinungaling talaga. Kaalasin na niyo, makasinungalingan niyo. Paghayag na hindi katotohanan, fake news, na ang baksin ay kaligtasan, yung pala'y kapamakan ng maraming tao. So, huwag niyo bubulahin ng mga tao, walang malay sa medisina. Kawawa naman sila. Hindi kayo naawa sa mga tao na mamatay, sa kagawan ninyo. Nagkakapira ng doktor. Pero ano nga sakit niyo sa baksin, dali niyo rito. Walang lason na hindi pagagalingin ng Diyos. Aklat ng Jeremias 17 mula 9 hanggang 10. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kanyang mga gawain. O hindi kayo naawa sa mga tao na mamatay, nadadamay sa inyong mga kagawan. Ipinakikita lang ng Diyos yung galit na diyan sa bagyo na yan. Marami na ilang paso diyan sa Bisaya. Kawawa naman yung mga tao. Hindi lang sa Bisaya, dito sa Bulacan, daming nalunod na bahay. Sa kagagawan ninyo, na kayo nasa gobyerno, kayo ang dapat magpairal diyan sa Sabungutos na ipagalagaan niyo para sumamban na lahat ng mga tao, para ang Diyos ang matigil na sa kanyang galit. Dahil lahat na dito matalima sa utos ng Diyos ay kanyang papatayin. Tandaan nyo. Pero yung mga natatakot sa kanya ay ililigtas niya sila. Lalo na yung mga nagsisisi. Dahil yan ang sabi niya kay Jeremias. Jeremias ba yun? Yung ako'y nakatuwatan sa mataas ang kanal ng dako. Nakasama rin niya na may pagsisisi. 2:1. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako. Nakasama rin niya na may pagsisisi. Kaya hanapin niyo ang Diyos. Nakatahan daw sa isang mataas at banal na dako. Alam niyo mataas at banal na dako? Mataas ang turo at banal ang kanyang mga alagad. Panyas. Ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ang Panginoon. Sa'yo'y magpipisan o bansang walang kahiyan. Bago ang pasya'y lumabas, bago dumaang parang dayami ang karawan, bago dumating sa inyong mabangis na galit ng Panginoon. Ayun o, dumating na naman yung bagyo. Hindi magalit na Diyos yan. Bagyo, lindol, kidlat. Yan ang galit ng Panginoon. Kaya bago dumating yung malala na galit ng Panginoon, yung sinabi niya doon sa Matthew, na walang building, bato na nakapatong sa isang bato na hindi magigiba. Ayaw ko mangyari yan eh. Dahil lahat ng kondom ninyo magigiba lang dyan. Kung intensity na 9 o 10 ng lindol, walang building na hindi magigiba. Tandaan nyo. Yan ang hula na Jesus. Kaya ayaw ko mangyari yan. Kaya magbago na kayo. Bago dumating yung kakilakilabot, karawan ng galit ng Panginoon. Ito liwa. Hanapin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na maamo sa lupa, na nagsigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katuwiran, hanapin ninyo ang kaamuan, kay pala ay malilingid kayo sa kaarawan ng galit ng Panginoon. So, bago dumating yung pasya ng Diyos na yan, hanapin na niyo ang Panginoon para patawarin kayo. Dahil lahat na magsisisi, kanyang patatawarin at kasasabahin. Dahil yan ang utos ng Diyos kay Jesucristo. San Juan, Kapitulo 3:16. Dahil si Kristo, siya binigyan ng Diyos sa kapamahalaan
Binigyan ng Diyos ng mamahala sa lahat ng tao. Kasi, na siya, kaligtasan natin. Aklat ng San Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Yan ang binigay ng Diyos na pribilehiyo sa lahat na sumasampalataya kay Jesus. Dahil si Jesus ay Espiritu na. Kung saan naroon ang Espiritu ni Cristo, doon ay may kalayaan. Aklat ng unang Korinto, pangalawang Korinto 3:17. Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu, at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. So, hanapin ninyo si Cristo bilang Espiritu na. At ang sumasamba sa Kanya ay ang mga Espiritista na sinasabi nyo. Unang-una dyan sa Union Espiritista. Dahil ako'y galing sa Union. Umiwalay lang ako sa Union dahil hindi lang kayang abutin mga tinuturo ko sa kanila. Sinasalungan nila lahat ng aral ko, kaya umiwalay ako. At ito ang nilagay ko. Itinayo ko. Kingdom of Heaven and the Holy Nation of God. And yan na nakatala sa Biblia. Yung kaharian ng Diyos. Pedro, Kapitulo 2:9. Kaya itong kaharian ng Diyos, dahil yan mataas ang banal na dako. Walang mataas pa na reliyon, kundi yung kaharian ng Diyos mismo. Katoliko man, born again man, Iglesia ni Cristo man, saksi niyo man, mataas yung kaharian ng langit. Tandaan nyo, at dyan nakatira si Cristo at Ama, at lahat ng mabanal na Espiritu. Tuloy mo. Aklat ng unang Pedro 2:9. Datapwat kay isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Alright. Kaya yan ang utos sa amin. Kaya hinayag namin ang kaluwalhatian ni Cristo. Yung binigay ng Diyos sa kanya na kaluwalhatian ay nilipat sa amin. Kaya kami manggagamot din. Dahil noong panahon niya, siya ang manggagamot. Noong panahon ng Ama, sa lumang tipan, siya ang manggagamot. Sa bagong tipan, si Jesus ang manggagamot at ang kanyang mga apostol. Ngayon, sa ating kapanahonan, sino ang mga manggagamot ngayon? Na sila ang tagapagligtas sa lahat ng tao na nagkakaroon ng kapighatian sa kanilang sarili, problema sa kanilang buhay. Iniligtas namin sila lahat. Kaya kung lumapit kayo, wala kayong ibang nilapitan kundi si Cristo, dahil hindi kami makagamot ng anumang sakit kung wala si Cristo sa amin at ang Diyos. Tandaan nyo, dahil yan ang hinangaan ni Nicodemo nung panahon niya. Aklat ng San Juan 3 mula 1. Sino si Nicodemo? Pinuno ng bayan. Sino talaga ang tagapagligtas? At nandito na ang mga tagapagligtas, mga espiritista kung tawagin. May isang lalaki nga sa mga Parasiyo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi, at sa kanya nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban kung sumasa kanya ang Diyos. So, lumapit kayo dito sa amin, kaharian ng Diyos, dahil nandito ang Diyos at ang si Jesucristo na Panginoon natin at lahat ng markanghel para kayo lang ay maligtas. Dahil ang parusa ay naglaganap na, dahil tayo inibig ng Diyos at binigay kami bilang magligtas sa inyong lahat. Dahil yan ang ginagawa niya, nakahula na yan. Apokalipsis 3:19.
Aklat ng Apokalipsis 3:19. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Kaya yung sakit na yan na mairal sa inyo, pagsaway lang ng Diyos yan. Dahil pagtawag lang ng Diyos yan sa inyo. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. So, buksan nyo ang pintuan ng inyong puso para pasukan kayo ng Diyos. Dahil ang pangako niya noon, unang panahon, kay Propeta Joel, sa huling araw ay ibubus ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Dahil yan ay binasa na rin doon sa Gawa, Kapitulo 2:17. Aklat ng mga apostol. Aklat ng Gawa 2:17. At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga nguhula, at ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain, ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Oot sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae, sa mga araw na yaon, ibubuhos ko ang aking espiritu, at magsisipanghula sila. Alright. Naganap din sa Pilipinas na naginip na si Duterte at hindi niya alam ang kahulugan ng kanyang panaginip. Kamukha ni Nabucodonosor na naginip siya at hindi niya matandaan yung panaginip niya. Hinulaan ni Daniel. Kaya yung mga propeta na yan, sila ang nagpasuko sa Babylonia noong panahon ni Nabucodonosor. Ngayon, sa panahon natin, yang ugali ng gobyerno yan, nagkagaya ng ugali ni Nabucodonosor, kailangan baguhin na. Dahil yung panaginip ni Nabucodonosor na punong kahoy na nawalan na sanga, nawalan na bunga, yan ang larawan na hindi na matandaan ni Nabucodonosor. At yan ang gobyerno ngayon sa panahon natin. Malagasan kayo ng sanga. Ibig sabihin, marami kayong sanga na hiwalay sa inyo at maghirap. Si Nabucodonosor at kumain na lang ng gulay-gulay. Kaya kala nyo, di ba tupad yan? Dahil ang gumawa yan ay hindi gawa ng tao yan, ula ng Diyos yung panahon pa. At sino yung bato na pumungkol sa larawan? Hindi ba si Jesus? Ngayon, yung bato na yon ay siya rin si Pedro. Ngayon, yung bato na yon ay siya rin yung mga alagad ng Diyos sa ating kapanahonan. Napupungkol sa larawan. Ano yung larawan? Gobyerno, kasalukuyan. At maghihirap ng gobyerno. Gusto ba ninyo yan mangyari? Huwag mangyari. Dahil ayaw kong maganap yung hula ni Jesucristo na walang bato na nakapatong sa ibang bato na hindi babagsak. At nakita ko ngayon, ang ibig sabihin, walang building matataas na hindi babagsak sa pamamagitan ng lindol. Tandaan nyo. So ayaw ko mangyari yan. Dahil nung lindolin ng Diyos, yung Malacanang, inawat ko ang Diyos. Dahil ayaw ko mamatay ang mga tao sa paligid ng Malacanang. Kaya yung lindol, lumipat doon sa India. Yung tsunami sa India na pumatay ng maraming tao. Dito sana magaganap sa Pilipinas yun eh. Inawat ko siya. Mabuti lang, naawat ko siya. At nung dumating Yolanda, alam niyo, sabi niya sa akin, huwag mo kung aawatin ngayon. Sasampulang ko lang ang bayan mo, Pilipinas. So, yung mga bagyo na yan, mga lindol na yan, sampul lang. Para kayo'y matakot na sa Diyos. Hindi kayo takot sa Diyos. Akala nyo, pangkaraniwan lang yung bagyo, pangkaraniwan lang yung lindol. Alam niyo na yan ang maparusa ng Diyos sa sangkatawan na matitigas ng ulo. So, gumising na kayo. Dahil yun ang hula ng Diyos kay Jeremias. 61.
Gumising na kayo. Huwag kayong tutulog-tulog sa pagsita, lalo niya gumising. Be aware. Gumising na yun dahil hindi nyo alam na nangyayari sa limutan. Kaya binabalita ko na sa inyo na yan ay galit ng Diyos at patayin niya ang tao na makamasalanan. Ano nyo? Aklat ng Isaiah 60 mula 1. Ikaw ay bumangon, Kayo ay buwangon. kayo ay bumangon, sumilang kayo, sapagkat ang inyong liwanag ay dumating, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa inyo. Sapagkat narito, tatakpan ng kadiliman ng lupa, at ng salimuot na dilim ang mga bayan, ngunit ang Panginoon ay sisikat sa inyo, at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa inyo. Sa pamagitan ng kanyang mga lingkod ay makikita ang kaluwalhatian ng Diyos. Tandaan nyo. Kasi nakataas siya sa isang mataas at banal na dako. Lahat na magsisisi, kanyang patawarin. Pero hindi nagsisisi, kanyang papatayin. Tandaan nyo. Dahil yan ang hula niya noong panahon pa ni Moises. Deuteronomio. Deuteronomio 28:58. Gusto nyo mangyari yan? Hanggang sa 60, tuloy mo ba? 28 mula 58. Kung hindi mo isasagawa ang lahat, kung hindi ninyo isasagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito na nasa sulat sa aklat na ito, upang ikaw ay matakot dito sa maluwalhati at kakilakilabot na pangalan ang Panginoon mong Diyos, kung maggagayoy, gagawin ng Panginoon na kamangha-mangha ang salot sa inyo, at ang salot sa inyong binhi, malaking salot at totoong malaon, at kakilakilabot na sakit at totoong malaon. O hindi ba yan ang pinangalanan niyo sakit? COVID-19, kakilakilabot na sakit yan. Tandaan nyo. Nagaganap na ngayon. Situloy mo. At kanyang pararatingin uli sa inyo ang lahat ng mga sakit sa Ehipto na inyong kinatakutan at kakapit sa inyo. Bawat sakit din naman at bawat salot na hindi nasusulat sa aklat ng kautosang ito'y pararating nga sa inyo ng Panginoon hanggang sa kayo ay maibuwal. Ay mabuwal, mamatay. Situloy mo. At kayo malalabing kaunti sa bilang. O gusto nyo mangyari yan? Kakaunti lang matira. Kawa man ang mga tao na mamatay dahil sa kagawan ninyo nasa gobyerno. Situloy mo. Pagkatapos na kayo maging gaya ng mga bituin sa langit sa karamihan, sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at mangyayari na kung paanong ang Panginoon ay nagagalak sa inyo na gawin kayong mabuti at paramihin kayo, ay gayong magagalak ang Panginoon sa inyo na ipalipol kayo at ibuwal kayo, at kayo palalayasin sa lupa na inyong pinapasok upang ariin. O di ba yan ang ginagawa ng China ngayon? Gusto tayong palayasin sa Pilipinas? O kung gawin ng China, kumusta ang Pilipinas? Baka inchik na papalit sa Pilipinas. Dahil yan ay hula. Tandaan nyo magaganap lahat yan ng sabi ni Jesus. Isang kudlit, isang tuldok, walang mawawala sa kautusan hanggang sa lahat ay maganap. Lindol man, bagyo man, pagpapalayas man ng ibang bansa, magaganap lahat yan. At kawawa mga Pilipino kung dayuhan na ang manirahan sa Pilipinas. Tandaan nyo So ayaw ko mangyari lang ito. Kaya ngayon pa man ay magsisi na kayo, lumapit na kayo kay Kristo, makipag-aaral kayo sa Kanya, dahil yan ang Kanyang utos. Doon sa Marcos, Kapitulo 1:15. Ang karera lang ay dumating na, magsisampalata kayo sa Ebanghelyo. Aklat ng Marcos 1 mula 15. Naganap na ang panahon. At sinasabi, naganap na ang panahon, at malapit na ang karanang langit ng Diyos,
Kayo'y magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Ito, ang Ebanghelyo ba, binabaliwala niyo? Kung binabaliwala niyo itong Ebanghelyo, kayo na rin ang lumabang sa 10 utos. Dahil ang Ebanghelyo ay kalakip yung 10 utos na kaya yan ang dapat tumarin ng tao. 6 na araw magtrabaho kayo. Sa araw ng linggo, sumamba na kayo. Kung saan naroon ang Diyos, doon kayo pupunta. Huwag kayo sasamba sa mga iglesia ni Cristo, Katoliko, Romano, dahil walang Diyos dyan. Dahil yan ang sabi ng Diyos nung panahon pa ni Moses, 4 Gs ng Deuteronomio. Iyong araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisanin mo sa akin ang bayan, at aking iparirinig sa kanilang aking mga salita, upang sila'y mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanilang ikabubuhay sa ibabaw ng lupa, at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. O, sino yung mga anak? Mamamayan ng anak ninyo. Kaya turo nyo yan sa bungutos sa bayang Pilipinas, para ang Diyos naman ay may bisan na ng galit, para din ay pagpatuloy, paglipal at pagpatay ng mga tao. Kawawa naman ang mga sanggol sa susunod na henerasyon. Kung yung gobyerno yan, yung manatili, kailangan ay gobyerno ng Diyos, gobyerno ni Kristo ang maghari. Dahil si Kristo ay siya binigyan ng Diyos ang kapamalaan sa lahat ng tao, di ba? Kaya sinisinta ng Diyos ang lahat ng tao, kaya sinugod si Kristo. Kaya lumapit na kayo sa Kristo kung saan siya naroon. Dahil ayaw lumapit, nahatol na, tanda niyo, tuloy mo, 3:16. Aklat ng San Juan 3, ulitin, 16. Tuloy mo, sabay din na. 18. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. O, yan ang hatol ngayon. Bagyo, lindol, sakit, kamatayan. Yan ang hatol sa hindi sumasampalataya kay Jesus. Tuloy mo. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. Alam niyo, kadiliman, masama. Ibinibig pa ng mga tao ang masama. Korupsyon, lahat ng uri ng pandaraya, pagnanakaw, pabababay, panlalaki. Yan ang masama. At inibig pa ng tao yung masama. Kaysa yung turo ni Kristo. Sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. So, hanapin nyo si Kristo. Siya ay Espiritu. Tandaan nyo ha. Kaya yan ang sinasamba namin. Dahil yan ang utos niya doon sa San Juan 4:22 hanggang 24. Aklat ng San Juan 4 mula 22. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Natapat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambay ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat tinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya, ang Diyos sa Espiritu. At ang mga sa Kanya nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. O sige, anong katotohanan? Hindi ba Biblia? Ano sabi niya sa San Juan 17? Pakabanalin mo sila ng katotohanan, sapagat ang iyong salita ay katotohanan. So itong salita ng Biblia ay Diyos yan, tanong niyo. Sige. Aklat ng Isayas 29:6. Sapagkat sila'y dadalawin ng Panginoon ang mga hukbo sa pamamagitan ng kulog at ng lindol, at ng malaking kaingay, ng ipo-ipo at ng bagyo, at ng liyab na mamumugnaw na apoy. O yun ang bulkan. O gusto niyo mangyari yan. Pag pumutok na yung bulkan, takbo kayo lahat. Pag putok at mayroon bulkan, takbo kayo lahat. Alright. So, alalahanin nyo na yung mga bagyo na yan, lindol na yan, at kilakilamot na yan, sakit na yan,
ay Diyos, lahat ang may gawa yan. Dahil yan nakalagay dyan sa Isaias 36-39. Ano ba sabi? Ako, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumatay. Aklat ng Deuteronomio 32:39. Kaya ang Diyos ay pumapatay. Tandaan nyo, papatay niya lahat ng kanyang nilika na makabasalanan. Di ba kayo natatakot yan? Kumusta yung mga bata sa susunod na henerasyon? Yan ba ay pamamana nyo? Yung paggugobyerno ng tao, hindi paggugobyerno ng Diyos, para maging mapayapa ang buhay ng lahat ng mga tao dahil magbibigay siya ng kapayapaan sa lupain. Yan ang pagpapala sa pagsunod. Levitico 26. Tingnan ninyo ngayon na ako, sa makatuwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling, at walang makaliligtas sa aking kamay. O see? Mabagsik talaga ang Diyos. Pero mabait. Sa mga tao mababait. Tandaan nyo Aklat ng Levitico 26:1 pamagat. Pagpapala sa pagsunod ay ipinangako. Ayaw nyo yan, na pagpapalain tayo, pag sumunod tayo. Dahil yung palawang pamagat, parusa, pag sumaway tayo. Aklat ng Levitico 26:14 pamagat. Ang parusa sa pagsuway ay ibinabala. See? Ituloy mo yung parusa sa pagsuway. Ngunit kung hindi ninyo pakikinggan ako, at hindi ninyo tutuparin ang lahat ng mga utos na ito, at kung inyong tatanggihan ang aking mga palatuntunan, at kasusuklaman nga ninyo ang aking mga hatol na ano pat hindi ninyo tutuparin ang lahat ng aking mga utos, kundi inyong sisirain ang aking tipan, ay gagawin ko naman ito sa inyo. Ilalagay ko sa gitna ninyo ang sindak at pagkatuyo, at ang lagnat na uubos sa mga mata. O hindi ba yan nangyari sa COVID? Bagyalan lagnat, kumpay na ninyo. Hindi man nyo alam gamutin ang COVID na mga tayo ang mga tao. Pero dito sa amin, kahit na COVID, anumang sakit ninyo, walang cancer, walang ulcer dito, lahat ay pinapagaling ni Kristo. Ano nyo? So lumapit na kayo para kung maparusahan kayo, ililigtas namin kayo. Dahil yan ang higanti ng Diyos sa mga hindi tumatalima sa Ebanghelyo. Pero kung lumapit tayo, pagpapalay tayo ng Diyos. At yan ang sinabi niya sa Levitico 26:6. Pagpapala sa pagsunod ay pinangako. Huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos-Diyosan. Ni magtatayo kayo ng larawang inanyuan o haligi. Ni huwag kayong maglalagay ng batong inanyuan sa inyong lupain upang nyukuran yaon, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. Inyong ipangingiling ang aking mga sabat, at inyong igagalang ang aking santuaryo. Ako ang Panginoon. Ano yung santuaryo? Templo. Siya ay tumahan sa templo, sarili niyang gawa. At ang templo niyo ay kilala ninyo. Yan ay tao, gaya ni Jesus. Yan ang ginamit niyang templo. At nasa kanya ang Diyos. At ginagawa niya lahat ng kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa kanya. Ganon din sa kapanahon na natin. Kung saan naroon ang Diyos, nandun ang kaligtasan. Tandaan nyo. So, 9. Levitico 26:9. At lilingapin ko kayo, at palalaguin ko kayo, at pararamihin ko kayo, at pagtitibayin ko ang aking tipan sa inyo, at kakanin ninyo ang malaong kinamalig, at inyong ilalabas ang luma dahil sa bago, at ilalagay ko ang aking tabernakulo sa gitna ninyo, at hindi ko kayo kapupuutan. Alam niyo tabernakulo? Ito ang kanyang tabernakulo. Isaias 6:1. Ang Diyos ay di tumataan sa templo, gawa ng tao. Tumataan sa templo na gaya ni Jesus, templo ng Diyos. At doon kailangan sumamba tayo. Aklat ng Isaias sa 66:1. Ang hindi tapat na pagsamba ay sinumpa. Okay? Ganito ang sabi ng Panginoon: ang langit ay aking luklukan, at ang lupa ay aking tungtungan.
Anong anyong bahay ang inyong itatayo sa akin? At Ano? anong dako ang aking magiging pahingahan? Ano yung lupa? Tao. Tandaan nyo. Anyo ang kanyang luglukan? Tugtungan. Kagaya na Jesus, siya ang tinuntungan ng Diyos. At walang nakakilala nung panahon niya na ang Diyos ay nasa kanya. Ipinakilala na nga niya na siya ay nasa Ama at ang Ama ay nasa kanya. Walang maniwala hanggang ngayon. Kung sabihin namin ang Diyos nasa amin, wala pa rin maniwala. So magbago na kayo para ganapin na niya ang Diyos na pagpapala kung sumunod tayo. Pararamin niya tayo, mabuhay tayo mapayapa at masagana ang buhay. Yun tinatawag yung prosperous New Year. Maganap na kung magbago na tayo. Bagong tao ang ibig sabihin ng New Year. Bagong taon, bagong tao. Kaya magbago na kayo. Para sa kanya naman na hindi na magagalit. Kung para tigilin lang niya yung pagpuksa ng kanyang mga mata, mga anak. Dahil yan, sinabi niya, ang hindi sumasampalataya ay nakatulan na. Dahil hindi sila sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Alright. So, kung mayroon kayo hindi maintindihan, magtanong kayo ha. Dahil maganda yung magtatanong kaysa nagmamarunong. So, ayan ang Facebook. Mag-send kayo ng inyong komento kung mayroon kayong hindi naintindihan at diliwanagan natin. So, mahaba, asay-saya, buong Biblia. Kaya nyo makinig ng bumaghapon. Partial lang yun, sinabi ko sa inyo. Pero importante, malaman nyo lahat yan. Na ang Diyos ay gusto niyang maligtas lahat ng mga tao sa pamagitan ni Jesucristo. Ang tanong, nasaan si Jesucristo? Nasa kanyang iglesia. Yung mga iglesia ni Cristo ngayon, sinasabi, hindi naman iglesia ni Cristo yun, iglesia ni Manalo yan. Original, pinalitan lang nila noong 1990s, iglesia ni Cristo raw. Kung talaga si Manalo ay naligtas, bakit hindi bumalik sa iglesia? Kamukha ni Cristo, ang kanyang iglesia ay binalikan niya. Kaya nung binalikan niya ang kanyang iglesia, sino pinarsuhan niya na pumapatay sa kanyang iglesia? Di ba si Pablo? Doon, sa Damasco. Dahil si Pablo, pinapatay niya mga mananamba sa Espiritu. Dahil ayaw niya mga Espiritista. Dahil si Pablo ay Katoliko, Romano. Tandaan niyo ha. Ngayon, nung binigyan si Pablo, siya ay matapat na alipin ni Jesucristo. At kaya marunong si Pablo dahil abogado yan. Tandaan niyo ha. Kaya kayong mga marunong kayo eh. Sa material na pag-isip. Pero magbago na kayo ng pag-isip. Dahil yun ang sabi ni Kristo. Para sa ganon, bigay na sa atin yung pagpapala kung sumunod tayo. Okay? Marami pa ako sasabihin, pero baka hindi nyo maintindihan. Kaya kung hindi maintindihan, magtanong kayo. Dahil meron akong Facebook dyan eh. Nawala lang yung cellphone ko dahil nalunod. Magtanong ka sa sugi. Nalulog. At muli, mga kapatid sa pananampalataya, kagaya ng sinabi ng pastor, at ganoon din po sa mga nais magpagamot, andyan po ang comment section sa baba. Mag-comment na lang po kayo. Maraming Kung masakit nyo, dalhin nyo rito. Yung hindi kaya ng doktor, dalhin nyo rito. maraming salamat po. Ito pong muli ang Kingdom of Heaven and the Holy Nation of God. At siya ang ating pastor, ang pastor ng kapayapaan at karunungan sa ating kapanahunan. At Diyos. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing.